Okay, magandang umaga sa aming mga kababayan sa Pilipinas, mga kabataan at mga kapatiran sa Hong Kong and Canada. Okay, without further ado, mag-umpisa na po tayo. Can we pray? Can we offer a short prayer? Salamat po, Panginoon, into your hands. We commit this Bible study, O Lord, and we pray, Lord, we know and we believe that your word will not return to you empty and void, but it will accomplish the very purpose for which you have sent it, O God. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Okay. Sa bawat araw na dumadaan, na nagdaan at daraan, realistically, mga kapatid at kababayan, ang hindi maiiwasan na bagay na mangyayari ay tayo'y tumatanda. Sa bawat araw, lumilipas ang panahon, tayo'y sa pagtanda. Magugulat ka na nga din lang sa mga bata na dating sanggulang na nakadiaper pa. Ngayon, mas malaki pa sa'yo. Sa napakabilis na takbo ng panahon. At hindi lamang yan. Sa buhay natin ito, may kanya-kanyang istorya ang ating buhay. Para tayong storyteller, na tayo isinusulat natin, tayo ang sumusulat at nagtatakda kung ano ang takbo ng istorya ng buhay natin. Ngunit ang tunay na author ng buhay ay ang Diyos. Siya ang manginibabaw sa ating buhay. Although sa pang-araw-araw nating pamumuhay, tayo mismo ang nagtatakda para tayong nag-i-storytelling, nagkukwento tayo ng istorya. At ang ini-istorya natin ay ating buhay. Ngunit inuulit ko na manginibabaw ang Diyos sa ating buhay. And after all is said and done, which ang ibig kong sabihin is, kapag dumating na yung panahon na tinakda ng Panginoon na kunin ang buhay ng isang tao, siya ang may karapatan na kumuha sapagkat siya ang nagbigay nito. Ang Diyos ang nagkaloob ng ating buhay, siya ang may karapatan na kunin ito. Kaya ultimately, ang Panginoon ang tunay na pinagmumula ng buhay, kaya siya ang may karapatan na ito ay bawiin din. Okay? Ngayon, ang question ay ito. At ito ang main lesson natin. Ito'y katanungan sa ating lahat, maging sa akin. Na sa pamumuhay natin dito sa lupa, at sa oras ng ating pagpanaw, ano ang iiwan nating bakas? Ano ang iiwan nating pamana sa susunod na henerasyon? Sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kamanggagawa, sa ating mga kaibigan, sa community where we are a part of. At maging sa mundo, ano ang magiging bakas? Ano ang iiwanan natin sa mga maiiwan natin? Ngayon, ano yung mga bagay na yun? May kasagutan, mga kapatid. May kasagutan, ngunit ang kasagutan ay hindi manggagaling sa akin. Kung hindi, sa banal na salita ng Diyos, sa Diyos na dakilang lumikha sa atin. At ang talagang topic natin, mga kapatid, ang topic natin is about building a legacy.
ang pagbuo or ang paggawa, ang pag-build ng iyong ipamamana, ng ating ipamamana. At ang legacy is, ang pamana ay mga gawa natin, mga ikinilos natin, mga plinano natin, mga isinagawa natin, mga bagay na isinagawa natin, na mayroong positibo o negatibo na impact sa mga tao na sa susunod na henerasyon. Na on a positive note, sa positive way, on a positive way is magkakaroon ng malaking diferensya ang bagay na mga nagawa natin na tunay na magbibigay ng impact sa kanilang mga buhay kahit wala na tayo. Kahit wala na tayo dito sa ibabaw ng mundo. At mga kapatid, hindi tayo kumbaga, ang Panginoon ang tunay na mangungusap. Ang Panginoon sa salita ng Diyos natin, kukunin ang pag-aaralan natin ngayon. And ang mga bagay na pwede natin ipamana, mga kapatid, ayon sa salita ng Diyos, na nawa ay talagang magkakaroon ng magandang, ng positibong impact or pangyayari na talagang magiging magkakaroon ng makapangyarihang epekto sa buhay ng mga susunod sa atin ay naaayon sa salita ng Diyos sa Matthew 22:37 to 39. Yan. Ito ang unang bagay na pwede natin unang bagay na pwede natin ipamana. Sapagkat ito ay nalalaman, ipinaalam sa atin ng Panginoon Diyos kung ano ang talagang nasa loobin niya. Ito yung bagay o prinsipyo na nais niya na maipagkaloob din natin sa susunod, na pwede natin ipagkaloob sa susunod na henerasyon. At ang sinabi ng Panginoon Jesus, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong, hindi ko na alam yun, I'm sorry kung anong word yun. At ito ang pinakamahalagang kapatid, excuse me kasi ang Bible ko is English. Kaya pwedeng pakiturn yung verse 38, please. Oh, there. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. Okay? Yan. Yan po ang napakahalaga at para sa Diyos pinakamahalaga niyang komandamento, pinakamahalaga niyang ipinag-uutos sa tao. Ang mahalin siya at mahalin ang ating kapwa. At naniniwala ako, mga kapatid, na sa sino man, at ang pag-ibig, mga kapatid, may kakayahan po tayong mga tao na umibig, sapagkat tayo po ay nilikha ng Diyos sa kanyang wangis. At ang unang-unang katangian ng Diyos ay siya ay Diyos ng pag-ibig. Kaya meron po tayong kakayahan na meron pong naipukit sa ating mga puso ang Diyos na tayo ay kaya natin umibig, kaya natin magmahal. Sapagkat siya ay Diyos ng pag-ibig, tayo ay nilikha niya sa kanyang wangis.
Tayo ay nilikha niya upang ipamana niya sa atin, ipagkaloob niya sa atin ang kanyang mga pag-uugali, at ang one outstanding quality ng Diyos is that God is love. Mapagmahal ang Diyos. Kaya matututunan po natin magmahal. Ngunit ang magtuturo po sa atin ng tunay na magmahal ay ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. At ito ay sa pamamagitan ng paano natin paano papasok yung tunay na pag-ibig, yung wagas na pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso. Unang-una na ay kung isusuko po natin ang ating mga buhay sa Diyos. Kung ipagkakaloob po natin at tunay na paniniwalaan natin na ang tanging ang Diyos ang kalutasan ng mga hinaing natin, ng mga bagay na hindi natin masagot sa ating mga buhay, na itong life itself, na parang hirap na hirap nating dalhin, na ang tanging ng Diyos ang may kapangyarihan at may kakayahan para ito ay dalhin para sa atin. Ngunit ang hinihiling, ang ninanais lamang ng Diyos ay tunay na isuko natin ang ating mga buhay sa Kanya. At hindi po magiging imposible, mga kapatid. Ito pong komandamento niya ito o pinag-uutos ng ito na siya ay mahalin ng buong puso, makakayanan po natin gawin. Sapagkat siya po ang magtuturo sa atin, siya ang maglalagay ng kakayahan at kapangyarihan sa ating puso upang mahalin natin siya at matuto nating mahalin ang ating kapwa. At matututo po natin siyang mahalin sapagkat una niya tayong minahal. Unang umibig ang Diyos. Kaya matututo din po tayong magmahal kung yung binibigyan lamang po natin ang pumangan Diyos sa ating mga puso. Alam niyo po, bago po umakyat ang Panginoong Jesus sa langit, bago po siya umakyat, yan ang unang-unang napakaliwanag niyang pangungusap, napakaliwanag niyang habilin or ipinag-uutos sa kanyang mga disipulo na nakapaligid sa kanya bago siya umakyat sa langit. Yung sinabi niya na love the Lord your God with all your heart, with all your strength, and with all your mind. Siya po yan. Yan ang sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Jesus, yan po ang pinakamahalaga. Yan po ang pinakamahalagang pinag-uutos niya. Yan ang pinakamahalaga na dapat nating tukdin, dapat nating tuparin, dapat nating isagawa, at talagang dapat nating isapuso. Ngunit hindi nga po natin na isa sa pusong tunay kung hindi po natin lubos na kilala ang Diyos. At kailangan mag-umpisa po naaayon sa salita ng Diyos, hindi natin matututong mahalin ang isang persona na hindi natin lubos na nakikilala. At mag-uumpisa po yan sa pamamagitan ng pag-establish ng relasyon sa Diyos upang makilala natin siya ng lubusan. Sapagkat oras na makilala natin siya, buksan natin ang ating puso sa Kanya, ipapahayag niya kung sino siyang tunay sa ating mga buhay. And I will tell you, hindi po mahirap mahalin ang Diyos. Sapagkat unang-una po siya ang umibig sa atin at siya lamang ang nagkaloob ng pag-ibig na perpekto. Ang pag-ibig po ng Diyos ay perpekto. At ngunit yun ang ninanais niya na ma-establish ang relasyon niya sa tao upang makilala siya ng tao, ma-establish ang relasyon, makilala siya, at sa pamamagitan ng ating constant connection sa Kanya, constant communication, constant connection sa Kanya, mga kapatid, magpapakahayag siya sa atin. At
guaranteed ang unang-una natin tunay na madarama ay ang pag-ibig ng Diyos. At sino ka man, ano ka man, lahat po tayo, maging sino ka man, maging ano ka man, mamahalin ka niya. Ang pag-ibig po niya ay para sa lahat. Ngunit ito po, available po para sa lahat ang pag-ibig ng Diyos. Ang tanging lamang po dapat natin gawin is paniwalaan ito at tanggapin. At sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo, doon po mag-uumpisa ang ating relasyon at doon po mag-uumpisa ang ating pagmamahalan. Ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig natin magkakaisa ang puso ng Diyos at ng taong tumanggap sa Kanya at doon magkakaroon ng relasyong tunay na base sa pag-ibig. Amen? Now, yan po ang tunay na, yan ang pinakamahalaga sa Diyos, mga kapatid at mga kababayan ko. Na talagang mahalin natin siya. At ang pangalawang pinakamahalagang komandamento o pinag-uutos ng Diyos, bukod sa siya ay mahalin at ibigin, ay ang mahalin natin ang ating kapwa. Mga kapatid, mahalin natin ang ating kapwa. At naniniwala po ako, mga kapatid, na ang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos ay isang hakbang upang maipadama natin, maiparanas natin sa ating kapwa na sila ay minamahal natin. Ang maipakilala natin sa kanila kung sino ang Panginoong Diyos. At nananalig po ako, mga kapatid, lahat po tayo, wala pong, ang mundong kinagagalawan po natin is parang pagulo ng pagulo. And sometimes, hindi po natin namamalayan bakit minsan may mga katanungan ng ating mga puso, ang ating mga isipan, bakit nangyayari ito sa aking buhay, bakit hindi pa natatapos ang isang problema, meron na namang uusbong, hindi pa natatapos ang dalawa, meron na namang uusbong, meron diyang may pangyayari dyan na merong magkakasakit sa pamilya mo, magkakaroon ka rin ng karamdaman, ikaw ang padre de pamilya, yung mga ganon, and then aksidente, misfortunes, troubles. Nabubuhay po tayo at namumuhay po tayo sa mundo na imperfect. Ang tanging kasagutan po sa mga hindi natin gusto na pangyayari sa buhay natin. Naniniwala ko na walang gusto na magkasakit, walang gusto na mawalan ng trabaho, walang gusto na may mangyari na malaking problema sa buhay niya. Wala ni isa man po sa atin. Ngunit mga kapatid, may kasagutan. At ang tanging kasagutan ay ang Diyos sa ating buhay. Ang tanging kasagutan ay tunay na maisuko natin ang ating buhay na ito sapagkat, mga kapatid, minamahal ka ng Diyos. Ako'y nangungusap personally. Minamahal ka ng Diyos. Naghihintay lamang siya, kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. At nais niya lamang na pagbuksan mo siya. Buksan mo ang iyong puso upang siya makapasok sa iyong puso. At tunay na ma-establish ang relasyon mo sa Kanya. That's the start of it. At makilala ka at
patuloy na tunay na ipagkaloob natin ng buong puso ang pagtitiwala natin sa Kanya, na Siya lamang ang tanging may kapangyarihan at kakayahan upang gabayan at tunay na isustain ang ating mga buhay, sapagkat Siya ang lumikha nito. Siya ang lumikha ng ating buhay. Kaya alam Niya kung anong dapat na gawin sa ating mga buhay. Siya ang magiging direksyon. Siya ang magkakaloob ng direksyon sa ating mga buhay. Ngunit, hindi Niya ipipilit ang Kanyang sarili sa atin. Tayo ang kusang magbukas ng ating mga puso para sa Kanya. Hallelujah. Now, you know, yung sinabi sa mga kapatid, yung sinabi sa about loving others, yung Great Commission na matatagpuan, the text is found in Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Nasabing ganun, all authority has been given to me. Yun ang sabi ng Panginoong Jesus, and ang kanyang komandamento, ang kanyang pinag-uutos sa kanyang mga disipulo, sa kanyang mga tagasunod ay, go and preach the gospel there. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to Him, to Jesus Christ. And this is His command. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And and teaching them to obey everything I have commanded you. And this is His promise, and surely I am with you always to the very end of the age. Ito po yung komandamento ng Panginoong Jesus bago po Siya umakyat sa langit. Ito po ang kanyang mahalagang ipinag-uutos sa kanyang mga tagasunod. Na ihayag ang salita ng Diyos, ihayag ang pag-ibig ng Diyos, ihayag ang handog na kaligtasan ng Diyos sa buong sanlibutan. At yun ay ikaw at ako. Para po sa lahat. Para po sa lahat itong pinag-uutos ng Diyos sa kanyang mga disipulo, ito ay walang pinipili. Sapagkat ang pag-ibig po ng Diyos ay walang pinipili. Kahit sino ka man, kahit ano ka man, iibigin ka niya. Ang tanging niya lang desire is tunay na tanggapin natin, pagbuksan natin. Pagbuksan natin ang Diyos, ang ating puso ay buksan natin para sa Kanya. Amen? At ang Great Commission ay ang makatuwirang gagawin natin. Kung may pagmamahal tayo sa ating kapwa, kung may pagmamahal tayo sa ating kapwa-tao, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa extended family natin, at sa kapwa natin mamamayan at kapwa-tao natin, mga kapatid, ang makatuwirang responde, ang makatuwirang gagawin natin ay tunay na ihayag ang salita ng Diyos. Tunay na ihayag ang pag-ibig ng Diyos. Tunay na ihayag sa kapwa-tao natin, sa mga kapwa mamamayan natin, na sila'y iniibig ng Diyos, na may kapatawaran kay Kristo Jesus. At ang kaloob niya ay buhay na walang hanggan sa sino man na tatanggap sa Kanya. Hindi man po tayo, wala po tayong yaman, wala po tayong kakayahan, hindi tayo kilala sa lipunan. Mga ordinaryong tao lamang tayo. Ngunit mga kapatid, sa sino man na pananahanan ng Diyos sa kanyang puso at may relasyon sa Diyos at naranasan ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, naniniwala ako na hindi natin maititiklop ang ating bibig upang ihayag ang pag-ibig ng Diyos. Na tanging yon ang kailangan ng bawat mamamayan at bawat tao
na lumalakad dito sa mundo. At kabilang dyan, mga kapatid, ay ating pamilya, ang ating mga kaibigan, ang mga asawa, ang mga anak, ang mga magulang, ang mga kaibigan, ang mga tao sa mundo. Yan lamang po ang tanging pinaka-logical, pinaka-makatuwirang responde or pinaka-makatuwirang gagawin ng isang Kristiyano, na isang mananampalataya kay Kristo, na isang nakakakilala sa Diyos, na ipagkaloob sa kanyang kapwa, tanda ng kanyang pagmamahal. Wala po tayong maipagkakaloob na yaman sa ating kapwa, ngunit ang mailagay sa si Kristo sa kanilang mga buhay, yan ang pinakamayaman. Yan ang pinakamayaman na handog na pwede natin ipagkaloob sa mga tao dito sa ibabaw ng mundo. Sapagkat kung may pagmamahal po tayo, kung meron po tayong malasakit, at kung may pagmamahal po tayo sa ating kapwa, sapagkat yun ang command, love your neighbor. The second greatest commandment is to love your neighbor. At kung napumusbong po yung pag-ibig na yon, kung may pagmamahal po sa ating mga puso, para sa ating mga kapwa, nanaisin po natin na makilala nila ang Diyos. Nanaisin po natin na maranasan nila ang pag-ibig at biyaya ng Diyos. Nanaisin po natin na nagmamahal, na tunay na maranasan nila ang kapatawaran ng Diyos. Sapagkat mga kapatid, ang bigat dalhin ng mga maling gawa. Mabigat dalhin sa puso. Ngunit ang Diyos handang magpatawad. At inuulit ko, walang sinisino ang Diyos. Kahit sino ka man, lumapit lamang po tayo sa Kanya na merong honest, merong makatotohanan at tunay na nagsisisi, handa kong magpatawad ang Diyos. At yun ay maipagkakaloob. Yun yung iaalay natin. Yun ang ihahayag natin. Yun ang ituturo natin, ipapangaral natin sa mga taong alam natin na nangangailangan sa Kanya. At sa araw-araw po, alam po, meron po tayong mamimit. Sa araw-araw na nga lamang. Meron po tayong mamimit na tunay na nangangailangan. And once, mga kapatid, lahat po tayo ay may pangangailangan. Na ang makakatuon ay ang Diyos. Maring hindi directly siya, ngunit gagamit siya ng ibang paraan. Maring gamitin niya ay tao. Madalas ang gagamitin niya talaga tao para ma-accomplish niya ang kanyang gawa at ang kanyang kalooban at plano sa ibabaw ng lupa. Okay? At yun, ang pinakamahalaga mga kapatid na may pagkakaloob natin sa ating kapwa na kung saan tayo ay tinuturuan ng Panginoon na dapat nating mahalin ang ating kapwa ay talagang ipangaral natin at ibahagi natin ang Panginoong Jesus sa kanila. Yun, that is how we can express our greatest love for our neighbor. Present Jesus Christ. Dahil pag naipresenta natin as a gift to them, package deal yan. Complete package yan. Kumpletong-kumpleto ang nilalaman ng handog na yan. Kailangan mo ng kapatawaran, handa siyang magpatawad. Kailangan mo ng kagalingan, siya, kalooban niyang magpagaling. Kailangan mo ng may problema ka, nandun ang kalutasan ay nasa kamay niya. Magtiwala lamang tayo sa Kanya. Sapagkat mga kapatid, mas malaki ang Diyos kaysa sa ating buhay. Siya ang lumikha ng ating buhay. Siya ang nanilikha sa iyo. At hindi po natin siya matatakasan. Hindi po natin matatakasan ng Diyos. Kaya, much better na ngayong pangalaman po ay talagang nawa ay magdesisyon po tayo
magdesisyon po tayo na tunay na isuko ang buhay natin ito. Sapagkat ang tunay na kinakailangan natin ay ang yakap at pag-ibig ng Diyos. Na tunay na kalutasan, siya ang tunay na kalutasan ng anuman ang dinadala natin. Dahil pare-pareho naman po tayong mga tao na may isip, may damdamin, may puso, na nasasaktan, na nasusugatan. Mga kapatid, dama po ng Panginoon yan. Alam na alam po ng Panginoon ang mga pinagdaraanan ng bawat isa. Alam na alam ng Panginoon Diyos kung ano ang idinadaig ng iyong puso. Ngunit naghihintay siya na pagbuksan mo siya. Pagbuksan mo ang iyong puso para sa Kanya. Yun lamang ang tanging niyang ninanais. And that's the start of it. Doon mag-uumpisa ang magandang relasyon natin sa Diyos. Tanggapin natin siya, isuko ang buhay na ito. At tunay na ipaparanas niya ang wagas niyang pag-ibig. Na hindi mapapantayan ng kahit anumang uri ng pag-ibig dito sa lupa. Hindi mapapantayan ng tao. Hindi mapapantayan, mga kapatid, ng pag-ibig ng tao ang perpektong pag-ibig ng Diyos. At the same time, yun ang gusto niya. Iniibig niya tayo, magpasawalang hanggan, iniibig niya tayo, kahit sino pa tayo, ngunit ang ninanais niya, ibigin din natin siya. Ngunit hindi nga po mangyayari na magkaroon na establish ang pag-ibig kung wala pong relasyon. At paano po natin mamahalin ang isang Diyos na hindi natin nakikilala. Hallelujah. And so, kung talaga pong mahal natin ang ating kapwa, ang mga taong nakapaligid sa atin, ang mga kapwa natin, nakagaya natin, mga kapatid, naniniwala ako na kung mahal natin ang Diyos at mahal natin ang ating kapwa, nanaisin natin na ituro sila sa Panginoong Diyos. Ibahagi natin ang Diyos sa kanila. Na kung saan ituturo natin sa kanila, hindi natin sila ituturo sa ating mga sarili na itinuturo ang salita ng Diyos. Kung hindi ang gagawin po natin, ituturo natin sila kay Jesus. Ipakikilala natin sa kanila si Jesus. At tuturuan sila na tunay na sumunod sa Diyos. At tunay na matutong sundin at maging nasunurin sa Diyos. Yun po ang ituturo natin, mga kapatid. Is it my time? Is it my time? Okay. I finished it. Actually, I still have second, but I respect the time. So, binibigay ko ang floor, muli, binabalik ko sa MC. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig. Praise God. Maraming salamat din po, Pastor Vivian, for sharing us a very beautiful message. Very clear po. Maraming salamat. We are so blessed. God bless you po, Pastora. Praise the Lord. So, bago po tayo nag-umpisa kanina sa ating sa mensahe, ay nakapasok po ang ating mga kapatid dyan sa Cabuyao City Jail, Female Dorm. Good morning po mga kapatid sa Cabuyao, Female Dorm. Praise God. Salamat po ng marami sa pag-login at pag-join po sa ating pong Bible study. Okay, so sa oras na ito, dadako na po tayo sa ating pong mga presentations. So, maaari po tayong kumanta o di kaya mag-present ng sayaw para sa Panginoon o di kaya pwede rin naman po tayong magpatotoo sa kabutihan ng ating Panginoon. Sa ating pong mga testimonies, pakilimitahan po natin na at least 2 minutes para magkaroon pa tayo ng time for the presentation. Amen? So, nandiyan na